Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman si Len para sa ating ika-250th. Yan, I think 250th or 251st day tayo na sharing ng devotion video. Dahil nakalimutan yata natin sabihin na nakaraan natin ng July 1 natin na video ang ating time kung pang ilan nating devotion. But anyway, ayan, medyo sunod-sunod na araw po tayo makakagawa ng devotion ngayon dahil ang ating mga amo ay nagbakasyon. Pero syempre may naiwan tayong kasama dito, si Lola at ang alaga nating aso. And thanks God for the healing. Ayan, dahil si Lola ay medyo nagkasakit, parang trangkaso na may kasamang ubo at sipon. At pati ang inyong lingkod din po ay syempre hindi may iwasan dahil incurred ka sa lamuha mo sa bahay ay posible ka din na mahawa. But sabi nga, we are protected by the blood of our Lord Jesus Christ, kaya tayo ay mabilis gumaling kahit wala tayong iniinom na gamot. Basta ang importante ay panalangin, and we know that the prayer is powerful, okay? So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa buong araw na iningatan tayo at ginabayan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa bawat isang araw, ngunit in every stages and in every year of our lives. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw na kami ay inyong iniingatan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil muli meron na naman kaming tayong Panginoon para magbulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin ang inyong patuloy na paggabay sa aming Panginoon upang ang aming mga magagawa, Panginoon, ay nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-provide sa mga pangailangan ng aming pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, na pagamat may mga pagkakataon, Panginoon, na maaaring kinakapos o nagkukulang, Panginoon, pero we know, Lord God, na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Anumang stages, anumang situation of our life, Panginoon, ay lagi nyo kaming sinasamahan, Panginoon. Salamat din po sa pag-guide at paggabay sa aming mga anak for the God-given wisdom, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral, ang divine protection para sa pagpasok nila sa school, bawat araw, Panginoon, at ang bawat mga aral o mga lesson, Panginoon, na kanilang pinag-aaralan na tumitimo sa kanilang isipan, Panginoon. Gayun din po, dadako kami muli sa pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Dalangin namin ang inyong divine wisdom, Panginoon, na siyang magbibigay ng kaliwanagan, Panginoon, para sa mga makikinig, makakabasa o makakapanood ng video na ito, Panginoon. Alam po namin na kayo ang may kakayahang humingi po sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat tao, Panginoon, at sa inyo walang mahirap at walang imposible, Panginoon. Habang buhay at walang sawa po kami magpapasalamat sa Panginoon Yesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha na pagtubos sa aming kasalanan, at sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging nakalulugod at sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang maghari at mapapurihan, at ang inyong lingkod ay gamitin niyo lamang bilang instrumento, Panginoon, sa paghatid ng inyong ebanghelyo o mabuting balita, Panginoon. We honor you, we glorify you, this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:57. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala, sabi daw ni Pedro doon sa utusan. Message, ang sinagad doon ni Pedro sa sinabi ng babae ay hindi daw niya kilala ang Panginoong Jesus. Application, at dito nga ang unang pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Jesus. Dahil nga sa takot niya na kapag inamin niyang kasama siya nito ay baka hulihin din siya at parusahang gaya ng Panginoon. Bilang tao na mahina, tayo talaga ay takot na mapahamak o mamatay agad. Dahil hanggat kaya nating protektahan ang ating buhay o sarili, ay gumagawa talaga tayo ng paraan. Nariyan na umiiwas tayo sa gulo at nag-iingat na huwag maaksidente, subalit wala naman tayong magagawa kung anong oras kukunin ng Diyos ang ipinahiram sa ating buhay. Ang mahalaga ay habang nabubuhay tayo,
nakilala, nagkaroon ng matibay na relasyon at naglingkod tayo sa Diyos para kung anumang oras tayo kunin ay handa tayo. Dahil nagawa at nasunod mo na ang kalooban ng Diyos, ay maaari mo nang i-report sa Diyos na sa kabilang buhay na mission accomplished at makakamit mo na ang karangalang inihanda ng Panginoong Yesus sa kaharian ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. So, I think napapanahon din ang ating sharing na ito. Na una, yun nga, ito na yung unang pagkakaila, or diba, or itinanggi ni Pedro na kilala niya or kasama siya ng ating Panginoong Yesus. Di ba alam naman natin na siya ay alagad at lingkod ng ating Panginoon. So talagang kasama siya. Pero yun nga, pinangunahan siya ng takot na baka kapag kainamin niya na kasama siya ng ating Panginoon, ay baka siya ay hulihin at isama sa kulungan, or yung mga pagpapahirap na dadanasin ng ating Panginoon ay maranasan din niya. So, ganyan kasi tayo mga tao, di ba? Kapag halimbawa, sa kasayahan, pwedeng kasama tayo ng kaibigan natin, ng kapamilya, or ng mga minamahal ng asawa, di ba? Or boyfriend, o girlfriend, di ba? Pero sabi nga, masusubukan mo ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Pero syempre, walang ibang makapagmamahal sa atin ng walang kondisyon or unconditional, kundi ang ating Panginoon lamang. Kasi ang tao, laging may limitation or may condition ang kanilang pagmamahal, di ba? Either it's not accident or it's death that will separate the two of you sa isa't isa, di ba? So, dito nga yun, napapanahon din kasi, ayan, sa nakita nating balita ngayon, actually today, ang death anniversary na isa sa kamag-anak natin nun, parang tito na pinsan namin siya, si Kuya Bernard, ayan, si Kuya Bernie. And ngayon naman, ngayong day din na ito, ay namatay ang isa rin sa ating kakilala, simula pagkabata. Actually, tatay siya ng mga kaibigan namin. Ayan, sobrang close din namin ng pamilya nila. So, actually, para inireto niya ako dun sa anak niya dati, pero hindi kami nagkatuluyan. Yun nga lang, malungkot na balita is, ayan, so makabilang buhay na po siya ngayon. So, di ba, parang kagaya nga din sa topic natin ngayon na we don't know when will be the time that God will kukunin tayo, di ba? Or talagang iiwan na natin ang mundong to, di ba? Sabi nga, ang death will come like a thief, di ba? Na ito ay parang isang magnanakaw, darating ng pabigla-bigla, darating sa moment na hindi mo inaasahan, sa moment na hindi ka prepared, di ba? Na although marami ka pang pangarap, marami ka pang gustong gawin, pero once the Lord said that it is already your last day of staying into this world, wala na tayong magagawa. Talagang iiwan at iiwan natin ang lahat, di ba? Usually, ang tao kapag may mga sakit or may nararanasang difficult situation, di ba? Iniisip nila na much better pa na mawala na lang sila dito sa mundo. But, lagi po natin iisipin na ang Diyos ang nagbigay at may hawak ng ating buhay. Kaya ang Diyos din ang magdidesisyon kung kailan ito dapat kunin sa atin, di ba? So, yun nga, ang importante habang nabubuhay tayo, ayan, we make the best in our life, di ba? Yung each and every day of our life, parang we live as if it is our last day. Ayan, di ba? Yung talagang magpatawad ka na, agad kaya mong magpatawad, magmahal ka na, agad kaya mong magmahal, and kung hanggat kaya mong ma-achieve, or binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Lord na ma-achieve yung pinagagawa niya sa'yo. Diba? Hindi lang yung basta yung gusto mo na mangyari sa buhay mo, kundi yung kung ano ba yung calling or pinapagawa sa'yo ng Diyos na ayon sa kanyang kalooban, diba? Na hindi pulingin sa inyong kaalaman na inyong lingkod. Parang alam ko at sa pagkakatanda ko maraming beses na dapat hindi na ako nabuhay dito sa mundo. Simula pagkapanganak ko pa lang, masyado ng masalimuot. Ayan, hindi ko alam na ako yung mabubuhay sa aming tatlong magkakapatid dahil yung nauna na pinagbuntis ng nanay ko bago sa akin is nakunan siya or na-miscarriage yung nanay ko. Tapos nung pinanganak ako at ako ay nabuo at ako ay pinanganak as
6 pounds lang na baby. So, napakaliit ko na baby nun, di ba, nung pinanganak ako. And then, um, after ko, yung akin naman susunod dapat na kapatid ay nakunan din ulit yung nanay ko. So, I think yun yung episode na parang, di ba, we don't know if we will live or we will not live, di ba? And then yun, nung 1 year old ako, nagkaroon ako ng sakit na sukat tae, di ba, na kailangan ako i-admit sa ospital. I thought, akala ng mga magulang ko yun ay magiging last day of my life. Pero thanks God, I still survived. And then I think when I was elementary, grade 3, ayan, nalunod ako sa beach ng Zambales. But akala ko hindi na ako magigising kinabukasan. But thanks God, nagising din ako kinabukasan. And I think nung high school, ayan, swimming din namin. So, I think parang nalunod ako nun, pero hindi naman pinagkaloob ng Diyos. Meron naman akong classmate or kaibigan na kumuha sa akin sa pagkakalunod ko. So, yun yung naging episode din. Kaya, nung nag-college ako o nag-nursing ako, ay kinailangan kong matuto ng swimming lesson dahil para kaya kong lumangoy kahit nasa dagat ako or nasa difficult situation ako when it comes to water, di ba? Kasi mahilig ako sa dagat, mahilig ako sa mga tubig kasi nga ang lugar namin sa Pilipinas ay isla or island. But ayun, 'di ba? So, yun lang. Yun yung mas makikita natin na once we pinaubayan natin kay God at sinabi naman ni God o pinagkaloob ni God na hindi mo pa oras, marami pa akong ipapagawa sa buhay mo. Kaya hindi pa kita kukunin o hindi ko pa um, ipagkakaloob na mawala ka dito sa mundo. Kaya, since then, ayun, since bata naman talaga, God knows na I'm so eager to learn more about God, about to strengthen my faith, to have a deeper relationship with the Lord. And ayun, nakakatulong yung bawat taong nakakasalamuha natin or nakikilala natin, especially mga pastors, mga mentors, mga bishop, and even mga church mates na tumutulong sa atin para mas ma-cultivate or mas madagdagan pa yung mga knowledge and wisdom natin about God, about the Bible and the Word of God. And paano yung mga trainings for us to um, magawa yung calling na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, di ba? So, yun. I do hope and pray that every one of us is already knows what is their calling from the Lord, na kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay, diba? Which is yun, to have a deeper relationship with God and to have a deeper relationship with people. Ayan, dahil diba, no man is an island. Kumbaga, hindi tayo mabubuhay ng sa sarili lang natin. Kailangan natin ng kapwa natin, either mamahalin, mga kapamilya na pagsisilbihan at magiging kaisa or teamwork mo in doing the expansion of God's kingdom, di ba? Mga churchmate na tinuturing mo rin ng mga parang kapamilya mo na rin, di ba? And even kahit mga strangers, di ba? Yung mga hindi mo expected na makikilala mo, pero talagang inilagay sila ni God sa'yo with a divine what they call this, divine na pagkikita or divine appointment sa every one of you, di ba? And yun na nga, once we leave this world, yun yung pwede nating i-report kay God na, Lord God, mission accomplished. Nagawa ko po ang lahat ng mga pinagagawa ninyo at naayon sa inyong kagustuhan, naayon sa inyong kalooban. Kaya ngayong kinuha niyo po ako, ay nakahanda po ako sa ibibigay o ipagkakaloob niyo sa akin, diba? And syempre, ikatutuwa natin kapag sinabi ng ating Panginoon na well done, good and faithful servant. So, nawa yan po ang maging greatest mission and commission ng bawat isa sa atin, lalo na ang Great Commission to go and make disciple of all nations. And don't forget na wag po nating ikakaila or wag natin i-deny that we are believers and followers of our Lord God, because that is our great na palatandaan that we are following and we are doing what is the will of God
our life. So, let us all end up into closing prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mayamang mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nawa ay hindi po namin ikaila, Panginoon, bagkos ay we are proud to say and to show to all the people, Panginoon, na we are a believer and followers of you, Panginoon, sa bawat ginagawa namin, sa bawat pananalita namin o bawat aksyon namin, Panginoon, na nakikita man nila o hindi, Panginoon. But kayo po ang lalong higit na mas nakakakita nito, Panginoon. Help us to be more like Jesus, Panginoon, and to be more like Christ-likeness, Panginoon. Although we know na hindi po kami perfecto, Panginoon, ngunit we become righteous, Panginoon, once we accepted your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. At lahat ng mga karapatan at ng mga gantimpala at mabubuting bagay na ipinagkaloob niyo sa Kanya, ipinagkaloob niyo rin po sa amin, Panginoon, as your adopted child, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na problema sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at kung may mga nandayaman sa bawat isa, Panginoon, kayo po ang siyang magbabalik ng lahat ng mga nawala sa bawat isa sa amin ng siksik, liglig at umaapo, and 100-folds of blessings is awaiting to all of us, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We honor and we glorify your name, Panginoon. And sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, the divine healing, Panginoon, shall be upon everyone, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. Mga kalooban naman po, Panginoon, ay ang sumakabilang buhay na o magbalik na ang espiritu ng mga kakilala namin o mahal sa buhay, Panginoon, ay maluwag po sanang tanggapin ng bawat may iwan o mauulila, Panginoon, na ito ang inyong kalooban para sa taong yun, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga teachers, mentors, Panginoon, missionaries, Panginoon, at members and mga elders and officers, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan sa mga traveling, Panginoon, sa mga family nila, Panginoon, sa pag-iingat and protection, Panginoon, upang maabot ang lahat ng sulok ng mundo sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita o ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon. Gainin po, Panginoon, sa mga katulad namin OFW, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil nagagamit niyo ang bawat isa sa amin sa pagpunta namin sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray for our employer, Panginoon, na kayo ang siyang mag-ingat at maggabay sa kanila, Panginoon. You know, Lord God, na sila din, Panginoon, ay magiging believers of you, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Hong Kong, Panginoon. Salamat dahil ito ang bansang nagiging dahilan, Panginoon, para makapag-provide kami sa aming mga kapamilya, Panginoon. Patuloy na pag-unlad para sa bansang ito, Panginoon. We pray, Lord God, na mas dadami pa ang Christianity, Panginoon, at mga naniniwala at nananalig sa inyo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang patuloy na pag-unlad ng aming bansa, Panginoon, na hindi nakakailanganin ng bawat mga mamamayan ng Pilipinas na mga ibang bansa, Panginoon, simula sa pinakamataas na leader hanggang pinakamababa, Panginoon, na magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, ng mga discipleship training, Panginoon, at mga quiet time o devotion time ang bawat isa, Panginoon, at ang maluluklok na mga nakaupo, Panginoon, ay may takot sa inyo, Panginoon, upang hindi makagawa ng korupsyon at masasamang mga bagay o plano sa aming bansa at sa mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon. Tulungan niyong magkaisa ang bawat isa, Panginoon, upang masupil na ang kahirapan at korupsyon sa aming bansa, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na may mabuti kayong plano para sa bawat mamamayan ng aming bansa, Panginoon. Hindi, Panginoon, we pray for Israel, Panginoon, na bagamat marami ang nagnanais na ito'y puksain at sirain, Panginoon, ngunit hindi sila magwawagi dahil palagi niyong iniingatan at pinaprotektahan ng inyong chosen nation, Panginoon. Hindi niyo hahayaan na mabura sa mapa, Panginoon, ang mga Jews at mga
Israelita, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay gagawa kayo ng paraan para mailigtas sila in any kind of situation, Panginoon. And maybe this is the calling, Panginoon, upang sila ng mga Hudyo, Panginoon, ay manalig at sumampalataya sa inyo. Utong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. I pray, Lord God, for peace and unity, no more war in every country, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na iniingatan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kita niyo kaming lahat, Panginoon. Bagamat kami ay limitado, ang kaya namin makita at ang kaya namin maunawa, Panginoon. Ngunit kayo, Panginoon, have an unlimited way of seeing us, seeing our heart, and seeing what we do, Panginoon. Nawa ang aming buhay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, hanggang sa ating pagkikita, Panginoon, sa inyong kaharian dyan sa kalangitan. We honor you and we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.